magandang araw sa inyo mga tropips at Happy New Year po sa inyo. Pasensya na po, ngayon ko lang po kayo nabati ng isang Happy New Year kasi first week ng January, medyo naging busy si Kuya Nardo nyo. At pasensya na din at ngayon lang din tayo nakapag-upload. So ano nga bang bago ngayong taon para sa Nardo Footek natin na channel? Actually, maraming binabalak si Kuya Nardo nyo ng mga content dito sa channel natin. Nandiyan na yung sinimulan na natin yung Footek Talks. Itutuloy-tuloy na natin yan. Doon sa mga naka-follow sa page natin, nagawa ko na yung serye na yan, yung Footek Talks. Yung may ini-interview tayo ng mga siklista. Yun, tutuloy din natin yung isa pang segment natin, yung Footek naman. Tech, yung as in technology, Footek Talks. It's all about naman siya, mga bagong mga technology when it becomes sa mga bike parts at mga ginagamit ng mga siklista. Sa ngayon guys, ito gusto ko lang i-share sa inyo yung bagong build natin na bike. Actually, nagawa na natin to ng frame check sa bike. Itong Debel Hunter X. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano na yung itsura niya nung nabuo. Actually, yung mga pyesa na nakakabit dito, alam ko doon sa mga followers ko dito sa YouTube, familiar na kayo dito sa mga ibang nakakabit. Bilisang bike check lang naman to para makita nyo din kung ano yung kinalabasan ng build natin. Ito na mga tropips, ang ating bagong buo na Debel Hunter X. Sa hindi pa nakapanood nung content natin about sa frame check itong frame, bibigyan ko na lang po kayo ng konting specs nitong frame bago tayo mag-proceed dun sa bike check. Itong Debel Hunter X na to, aluminum po siya. May mga sizes po ito, small, medium, large. So hindi kayo mamumblema kung sakali man na naghahanap kayo ng size nito. Yung kulay na meron nito, itong sa atin is crimson red. Meron pa itong tatlong kulay na available. It's yung kulay black, white, tsaka yung kulay blue. Pinagkakaiba lang nila guys sa kulay, ito yung bandang part na to. So ito sa atin, mapapansin nyo, red dito. Tapos doon sa mga ibang pangkulay, dito lang yung part na iba. Pero dito sa dulo, pare-parehas siya na color gray siya. Itong part na to, glossy siya. Tapos sa kalahati, ito yung matte finish. Internal cabling, tapered na siya. May kasama na po itong headset pag binili nyo. At seat clamp na quick release. Pero itong sa atin ngayon, pinalitan na natin siya ng hindi quick release. Seat post na pwede dito sa frame is 31.6. 9x135 yung drop out nitong frame. Check naman natin yung mga parts na nakakabit dito sa build ko. Simulan natin sa cockpit. Sa handlebar, flame on fan, 680mm. Aluminum alloy po ito. Made from 70-75 series na aluminum. Ever since mga tropips, mapapansin nyo dun sa mga bike build natin, ito na talaga yung inaalagaan ko na width ng handlebar. So bali ito yung pinaka-komportable ko na sukat. Na-try ko na before yung mga 730, 710. Dito talaga tayo pumalo ever since 680mm. Then nakalagay na stem dito is wala tong brand actually. Galing to dun sa Duke Raker na build. Yung haba nito is 100mm, tapos yung yuko niya is 17 degree. Yung una nakakabit dito is 25 na yuko. Kaso ang problema natin, nagkaroon ng parang na lost thread yung sa may bolt. So bali ito na yung pinalit natin at hopefully pag nakabili tayo ulit ng 25 degree na stem, papalitan din natin to. Pero for the meantime, ito muna yung gagamitin natin. Tapos sa seat post naman, ito yung Cannondale down low. Kung natatandaan nyo, ito rin yung nakakabit dun sa Duke Raker natin na build. Bali 31.6 to by 340 yung haba niya. Yung travel naman nito is 100mm. Saddle, fan din, katulad ng handlebar natin. Yung railing niya is steel. Tapos medyo may kataasan yung height ng upuan. Manipis siya. Actually guys, yung upuan na to napakatigas na to, pero mas gusto ko yung matigas kasi mas ramdam ko yung binibigay ko na power sa sipa. Kasi yung before nakagamit ako ng medyo malambot yung gitna. Sabihin na natin sa iba na additional comfort, pero sa akin kasi napansin ko pag ganun parang nagiging lutang yung sipa ko. Pero sa akin lang naman yun, dito ako sa ganitong komportable na upuan. Pero yun, sa iba siguro hindi sila maging komportable dito dahil napakatigas nito. Kahit sabihin nating mataas yung height nito, hindi siya nagpe-flex. Nakakabit dito na seat clamp, 34.9. Pero nung kinabit ko to guys, niluwagan ko ng gusto kasi napakasikip niya. Lately ko lang napansin na 35mm pala yung kailangan nito na seat clamp. So yun, hopefully mapalitan din natin to. At napansin nyo mayroong gas-gas dito. Kasi napilit ko nga na hindi pala ito yung tamang
seat clamp para dito sa frame. Sa fork naman, ito alam ko familiar na kayo dito kasi madalas nakikita nyo na to sa mga posting natin. Ito yung DFS na galing dun sa Duke Raker natin. Dito na muna natin kinabit. At ito kasi yung madalas na natin na gagamitin na XC bike sa mga trail na mga pupuntahan natin. So dito ko naman siya kinabit para matest. Specs nitong fork, 32mm yung stanchion. Tapos yung arc nasa front. Magnesium alloy yung lower leg. 15x100 yung hub spacing. Post mount yung kabitan ng brake caliper. Then remote lockout na to guys. Kaya ito yung natutuwa ako dito kasi hindi na ako mag-aabot ng pihit-pihit dito. Although na medyo dagdag kable siya sa bike ko, mas efficient siya kasi hindi na ako gagalaw-galaw dito. Dito na lang ako katabi nung pindutan ng dropper post. Sakaling kailanganin mo ng mabilisan na i-lock o kaya i-on yung fork, nandito lang siya. Yung drivetrain na nakakabit dito is S-Ride. Maliban nga lang dito sa crank, pro wheel siya. Kasi pag bumili ka ng S-Ride, ito talaga yung kasama na crank. MPL yata yung model nito. 34 teeth na round. Narrow wide yung chainring. Tapos 170mm yung crank arm length. Sa chain naman natin, PYC to. Pero hindi siya hollow. RD is S-Ride. Cogs is S-Ride 1150 yung ratio niya. Sa brake set naman, Shimano MT200. Walang kupas talaga to kahit sabihin natin na may mga paint chip na, medyo kalawang yun yung levers. Sa performance, sa braking power, napakasulit nito guys. Alam nyo ba, na-try na natin halos lahat ng mga brakes nung nagbibuild tayo. Pero ito talaga yung MT200 yung pinaka reliable na preno na masasabi ko. Kaya kung gusto nyo man ng hydraulic brake na entry level, dumiretso na kayo dito sa MT200. Sobrang solid talaga. Hand shifter, S-Ride din. Ito na yung pangalawang version ng S-Ride guys, yung nakakabit dito sa atin. Kasi yung previous na version, dual yung pindutan. Pwede mo ditong pindutin, ito hindi na. Bali itong S-Ride na to, puro push na lang to. So kung magsiship ka ng pababa, pupush mo to. Ship ka ng pataas, puro push na yan, parang S-Ram. Sa wheelset naman, Pops Pro 1 yung original talaga na build nitong wheelset. Pinalitan lang natin siya ng hubs. Kasi yung naging problem natin sa Pops Pro 1 na wheelset natin, ang kaya niya lang i-cater is 9mm QR, which is itong likod. Pero since na magpapalit tayo ng hubs, pinarehas ko na rin siya, hindi ko na siya pinagkaiba. Kasi ang fork natin kasi is 15mm. Si Pops Pro kasi hindi siya nako-convert to 15mm. Itong hubs na to, ito yung galing sa build natin na Saturn na bisikleta. So dito na natin siya kinabit. Kasi ito nako-convert yung hubs niya to 15mm. Pero in-stay pa din natin yung rim. Pops Pro 1 pa rin to, pati yung rayos niya Pops Pro 1 pa din yan. Ano natin, rotor natin Avid to. So 160 sa harap, then 160 din sa likod. Sa pedal naman guys, ito yung pinakamatagal na natin na pedal. Shimano to, it's PD 520. Actually yung pedal na to, dami ng pinanggalingan ng bike na to, pero still, ayan, matibay pa rin siya. Hindi pa rin ako binibigyan ng problema nito. Siguro tansya ko lang mga almost 2 years na to sa akin nung nabili natin itong pedal na to. So yun yung mga pyesa, mga tropips na nakabit dito sa Debel Hunter X natin. Actually itong mga to, maliban nga lang dito sa stem, galing to doon sa Duke natin. Balin Duke Raker natin na built bike, pinag-iisipan ko siya ng bagong konsepto. Hindi ko siya gagawing XC. Ang bala ko doon is gagawin ko siyang down country. So yun, bubuin din naman natin yun. May mga konting pyesa pa tayo na kailangan. Pag-usapan naman natin yung nagustuhan ko dito sa frame na to. Unang-una yung kulay. Ako naman ever since, alam niyo naman yan Tropa Pips na mahilig tayo sa red eh. Ito yung pagka-red nito iba. Pag nakita nyo ng personal, akala mo sports car eh, na Ferrari. Dahil sa kulay niya, napakaganda talaga. Sa design ng frame, napakasimple lang. Walang masyadong decals. Yun lang din yung yun lang din yung nagustuhan ko. Ultimo size nga hinahanap ko dito kung anong size to. Walang nakalagay na size eh. Nakalagay lang dito itong brand niya, Debel. Tapos yung model, yung tagline at saka yung mismong
logo ng DeVel. Makukumpara ko nga to sa design na tinatawag na industrial design. May portion na malinis, may portion na parang raw, na medyo madumi. Pero yun, pag kinumbine mo, napaka-elegante niya tingnan. Ang nagbigay po sa akin ito is Bike sa San Pedro. Kukunti na lang yung stocks nila dun actually Kaya kung gusto nyo man na magbuo din ng ganitong bisikleta, paunahan na lang po kayo. Kasi nagkakaubusan Para lang tong hotcake nung nilabas ng DeVel, may mga ilan lang silang pinakitang picture na build. Ang dami na agad bumili. Check nyo na lang po dyan sa description tsaka pin comment yung page ng Bike San Pedro. So yun mga tropips, hanggang dito na lang po yung video natin. Kita-kits tayo sa next video. Ride safe po sa inyo at belated Happy New Year. Hi! Shoutout sa BSP. Ayun na, okay na yun. Huwag na, ayoko doon. Baka iba mo siya. Okay, shoutout nga pala rin sa mga nakakilala sa akin. Siyempre dun sa bumubuo ng BSP at Bermosa Bike Trail. Ayan. Okay. Mention me. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kaya ba nung... Ate Oli ho, Ate Oli. Kaya ba ngayon? Shout out sa Team Connect. Ayun, ayun. Challenges na. Shout out. Biker Jude. Hey, good morning. Shout out sa anak ko dyan sa Nueva Ecija. Kay Armin Joseph. Shout out. Taylor, ganun. Shout out. Shout out kay Sir Nardo. Hi, shoutout sa'yo. Good morning. Mag-ingat ka palagi Bossing, ingat lagi. Bermosa. Shoutout nga pala kay idol na pitik ni Manny Niyot. Nandito ako ngayon sa Bermosa. Sana ma-meet kita ng personal. Ay, hindi pa ba kayo nagme-meet? Hindi pa sir Naku, sayang. Hingi sana ako ng sticker. Dito ka man kanina. Kasi balita ko daw, meron daw siyang bagong bisikleta. Ay, gano'n. Kaya gusto ko sanang ma-testing Yun. Idol, nakita sana kita. O, yan. Hi, shoutout kay Nardo Pitek. Si Aya ko, hindi mo ba yan, Yung taga PCC yun, di ba? Hindi, masungit yun Masunod ba yun? Hindi ba kayo nagkakasabay minsan? Hindi, matulin. Ang tulin? Oo. Ako? Kaya pala hindi sinasabay ni rin yata Fake news yan, fake news. Fake news na yan.